Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon ipapakita ko po sa inyo itong lugar na pinuntahan ko. Dahil break ko ngayon, ayan naggala-gala ako para makita nyo rin po itong lugar na ito, ang kanilang kabukiran at kung ano yung diferensya sa atin at dito. Dito po sa Middle East, ang hirap po ng tubig, lalong-lalo na ang tubig ulan. Sa atin po sa Ghana, sobra-sobra pa. Dito po bihirang-bihira ang ulan at ang kanilang mga pananim minsan natutuyo sa sobrang init. At dito ang hirap ng tubig. Yung tubig na nagmumula na dinadala dito sa probinsya ay nanggagaling po doon sa syudad. Dinideliver dito. Alam niyo po ba, mas mahal pa ang tubig dito kumpara sa mga gasolina. Dahil ang tubig ay talagang nagmumula pa sa syudad, idadala dito sa probinsya at yung mga ginagamit nila na kagaya ng kanilang mga pagluluto, kanilang paghuhugas ng mga kagamitan at ang kanilang mga ginagamit sa araw-araw na mga hugasin ay binibili pa nila at nanggagaling pa doon sa Jeddah. Sa atin sa probinsya talagang magbubomba ka lang diyan, talagang sagana sa tubig. At sa atin napakaswerte na rin po yung bansa natin dahil lahat ng mga tanim talaga pong nabubuhay. Yung mga prutas, gulay, mga punong kahoy na nakikita natin sa ating mga kabukuran, talagang maganda ang mga tubo. Dito po mahirap pong magpatubo ng mga halaman dahil yung mga halaman nila, kung ano lang yung mga kagaya nito, lugar na yan ay naitatanim lang nila, hindi sila makapagtanim dito dahil ayan nakikita nyo puro kabundukan, mga bato. Nakikita nyo lang dito yung mga cactus, ayan nakikita nyo, walang masyadong mga tanim. Ito'y kabundukan. At ang daan, tingnan ninyo guys, oh, hindi pa masyadong gawa at mga batot, lupa ang daan. Hindi pa established itong lugar na ito. Tingnan ninyo, napakatahimik. Alam nyo guys, itong binablogs ko na ito dito lang po sa Middle East dahil dito ako nagtatrabaho at dito ako pumupunta. Kaya yung nakikita ninyo na binablogs ko lahat dito ay sa Middle East. Sa mga hindi pa nakakakita at hindi pa na itong lugar na ito, yung pinapakita ko po itong lugar na ito para masilayan nyo rin kung ano yung itsura ng kanilang lugar at ang kabundukan nila. Ayan, puro bato. At ang kanilang mga bahay na sabi ko na po sa inyo na gawa ko na rin ng video, yung mga vlogs ko, yung mga sinaunang mga Saudi, ang kanilang mga kabahayan noon ay ang mga gawa sa bato, mga solid rocks po yun na matitigas na mga marmol. Yung pinakita ko po sa inyo nung isang araw doon sa Heritage 18 Marble Village, doon po yun sa Makwa. More than 600 years na po yun. Napakatagal na ng panahon at na restored pa nila yung lugar na yun para makita ng mga kabataan na yung kanilang pamamahay nung unang panahon ay mga ganun. At nasabi ko na rin po sa inyo kung ano yung legendary nung lugar na yon. At dito ayan na yan po yung ang nila kabukiran, wala silang maitanim ni man dahil dito ang tubig talagang ang hirap. Tingnan ninyo. Ayan o.
tuyo. Kaya yung mga kinakain nila, bumibili sila sa malayong lugar. Pumupunta pala sila sa syudad para mamili ng mga pang-araw-araw na kanilang mga kainin. Yung bigas dito ini-export pa sa Thailand, sa China at sa atin sa Egyptian. Ayan, dinadala pa nila dito sa Middle East. Wala pong bigas dito na maaani yung palay na maitatanim. Ang mga naitatanim lang po nila dito yung trigo. Doon po sa parte ng Gilwa, sa probinsya rin at mga pinuntahan ko guys, doon po sila nakakapagtanim ng mga trigo. Yung trigo na sinasabi ko na yun, yung ginagawa nilang arena, ginigiling nila yon at ginagawang tinapay. Yung mga kinakain ko araw-araw sa umaga, kagaya ng tamis, paruta, at saka yung ubus. Yun po yung pagkain nila dito, yung basic na pagkain nila. Yung tamis po, walang mahirap, walang mayaman, equally po yun. Kahit ang hari natin dito sa kingdom, yun po ang kinakain nila. At bihira din po silang kumain ng kanin. Ang basic na pagkain nila dito ay tinapay. Tineternuhan nila ng laham o karne ng hayop at nilalagyan na ng spices, kagaya yung mga ibang lahi dito katulad ng mga Bangladesh, India, Egyptian, Pakistan. Ayun ang kanilang kinakain, at katulad ko na rin, kinakain ko na rin yun dahil nasanay na rin ako dito. Tineternuhan ng dal, pul, o yung mga curry na spices, may mga kamatis, mga patatas o mga kaunting gulay. Yun po yung sinasawsaw dun sa mga tinapay, kagaya ng tamis, kubus, yung paruta. Yan yung para siyang pancake, napakalambot po nun. Lalagyan, katerno po yun is pipirito ka ng itlog o mga gulay. Yung dal, isasawsaw mo po doon. Yun po yung pagkain dito sa Middle East. Kagaya ngayon, ayan yung mga tanim nila cactus. Nakikita nyo sa mga nakaraan na vlogs ko, yan ang pinakita ko po sa inyo. Ito po ay kinakain, itong cactus na yan. Nakikita nyo, napakasarap po niyan, para siyang lasang yung hilaw na sampalok. Kung sa atin ornamental siyang at hindi natin alam kainin, may mga iba-iba pong klase ng varieties ng klase ng cactus. Itong sinasabi kong cactus sa inyo ay po to, yung prickly pears cactus, at itong pods na yan, kinakain po yan, kinakain ko po yan. Masarap yan, ginagawa din salad to. Makikita po natin tong mga cactus na to sa Middle East, sa India yan, sa part of America, sa California, sa Mexico. Ayan, kinakain po yan at ginagawa nilang salad. At ito po'y napakaganda rin po nito, na marami pong vitamina nitong na yan, cactus na yan, from A, B, C, K, E. At yung mga minerals na makukuha natin nito ay yung mineral na makukuha natin kagaya ng magnesium, potassium, calcium, phosphorus, zinc, yung mga fiber. Ayan, napakasustansya po nito. At itong cactus na to, kapag mataas ang high blood ninyo, ayan, pwede rin po sa cholesterol, may sakit kayo sa sa atay, sa diabetes, ayan, pwede po yang kainin. At napakaganda rin po sa sa ating skin, sa ating buhok. Ayan, ginagawa pong shampoo yan, vitamin E po yan, antioxidant, yung cactus na yan. Kaya ito sa Saudi, kinakain lang po nila dito yung bunga niya. Yung pods, hindi nila kinakain, hindi nila alam kainin. Pero sa part of Mexico, kinakain po yan mga cactus na yan. Yung pinakita ko po sa inyo nung isang araw na kinain ko, yan po yan. At ingat din po kayo sa mga cactus na kakainin ninyo, dahil po iba-iba pong variety yan. May nakakalason at meron pong epekto, lalo na yung cactus, alam ninyo ay napakatinik po niyan. Itong prickly na yan, first cactus na yan, ay may tinik din po yan.
At kapag matanda na siyang ganyan, wala na siyang masyadong tinik. Kagaya noon, yung bata-bata ay napakarami pong tinik. Yung pinakita ko po sa inyo nung isang araw, ayan yung kinain ko. Ito, may mga tinik yan. Yan ang sakit maninik. Lalo na kapag natinik ka niyan, diretso sa kamay mo, ang sakit at ang hirap tanggalin. So guys, punta tayo dito sa ibang parte naman dito sa lugar nito. Ay, may balon pala sila dito. Tingnan ninyo, oh. Pakita ko sa inyo itong balon. Ayan, oh. Ito yung pinandidilig nila. Ayan, oh. Tingnan ninyo. Nakikita nyo po. Ayan, oh. Gumagawa sila ng balon. At napakalalim ng balon na yan. Nakakatakot naman itong lugar na ito. Gubat. Ayan, oh. Nakikita nyo. Parang may malaking ahas. Ayoko mag-stay dito, nakakatakot. Yan, pinakita ko lang po. Ayan yung deep well nila. Kukuha sila dyan at yan ang pinandidilig nila sa kanilang mga halaman. Tingnan ninyo yung pagkakagawa, oh, pinatong-patong ng mga bato. Nakakatakot dito. O sige guys, pinakita ko lang itong lugar na ito. So punta naman tayo dito sa lugar sa ibaba. Ayan ang kaburan nila. Walang tanim. Dahil ngayon winter, malamig ang panahon, wala pa silang maitatanim. Sa summer yan, makikita nyo ito. Ang mga tanim dito yung mga trigo. So punta tayo dito guys, papakita ko sa inyo ito pang lugar na ito. Tingnan ninyo yung pader nila, gawa sa mga bricks. Ayan, mga bato yan, pinagtipon-tipon nila. At ang kanilang simento, yung muds, yung putik. Tingnan ninyo, hindi sila gumagamit ng simento. Ito matagal na ng panahon itong pagkakagawa nito. Tingnan ninyo, ang ganda-ganda ng pagkakasalasan. Henyo yung gumawa nito. May mga balanse, makikita nyo. Alam nyo po, sa mga mayayaman na dinedecorate nila itong wall na ganyan, dito pala sila nakakuha ng idea dito sa Middle East. Ito po yung original na bricks, yung nakikita natin sa mga mayayaman at malalaking bahay ay mga ano na lang yun, hindi original. Ito talagang original nito. Diyan pala sila kumuha ng idea. Nakikita ninyo sa mga mayayaman na bahay, ganyan po yung pagkakagawa at disenyo ng kanilang bahay. Ayan guys, na tayo doon pa sa ibaba para makita ninyo itong lugar na ito na pinupuntahan ko. Ayan, magubat, madamo. Tingnan ninyo, wala silang tanim kundi yung mga cactus. Ayan, no, dami. So pupunta tayo doon sa itaas para makita nyo itong lugar na ito. Pababa ito eh. Ito yung pababa. Andito ngayon ako sa itaas. So baba tayo dito. Magubat itong daan na pinuntahan ko.
nakatanim. At pa tayo dito, papakita ko sa inyo. Kapag nasa taas ka, tanaw na tanaw ninyo yung mga kabahayan dito. So ayan guys, nandito ako ngayon sa taas. Kanina nandun tayo sa ibaba, umakyat ako dito para makita ninyo itong lugar nitong pinuntahan ko, kung gaano kaganda at kapresko. Para siyang doon sa lugar sa Baguio, talagang napakalamig. Alam niyo po guys, dito sa lugar na ito, kapag sasapit na ang Nobyembre, talagang ang kapaligiran na yan, nakikita ninyo dyan sa side na yan, halos hindi mo na makita itong kinatatayuan ko na to sa sobrang kapal ng pags. Itong sa taas na yan, talagang makikita ninyo yung pags dyan. Ang dami-dami. Tingnan ninyo, oh. Napaka ganda ng formation ng rocks. Parang dun sa Palawan. Nakikita ninyo? Ang ganda, oh. Ano po ito? Solid rocks. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ginagawa nilang bahay. Yung pinagpatong-patong na mga bato. Ito po yung original na bricks. Solid po yan. Napakatigas po yan. Yung nakikita natin na sa malalaking bahay, yung mga mayayaman, doon po sila kumuha ng idea. Dito sa Middle East, yung form o yung pagkagawa ng mga pinagsalasan-salasan na bato, doon po sila kumuha ng idea. Yung mga makikita ninyo doon na mayayaman na malalaking bahay. Pero yung nakikita natin na bricks doon sa mga kabahayan ay hindi po mga original yun. May mga halo na mga semento yun. Ito po, yan, solid rocks yan. Matitibay na mga bato. Yung pinakita ko po sa inyo nung isang araw doon sa Eden Village marble houses na old na bahay ng mga Saudi, yun po yung sinasabi ko sa inyo na old houses, more than 600 years na pagkakatatag yun, na restored pa nila at ginawa ng mga gobyerno nila dito. Alam niyo po ba kung magkano ang ginastos nung Eden Village na yon? I think 18 millions real. So magkano na po yun sa equivalent ng piso natin, yung equivalent na 18 million real. Ano lang po yun, kumbaga yung mga nasira, inayos nila, pinaganda nila para sa mga tao na gustong maggala doon at makita yung old houses ng mga Saudi nung unang panahon. Yun po, doon po yun sa Makwa. So punta naman tayo dito. Papakita ko dito sa inyo itong view. Ayan o, nakikita ninyo. Ayan o. Ayan. Tanaw na tanaw ninyo dito sa itaas. Itong view dito sa ibaba. Napakaganda, di ba? Yun yung tulay na nakikita niyo na yun. Nag-uugnay yan dito sa Abha going to Taet. At itong lugar nito talagang napaka tahimik, peaceful at napaka presko ng hangin. Kaya dito ang sarap mag-relax. Kaya yan, break ko, nakapag-video ko, binlags ko to para mag-enjoy din po kayo at makita itong lugar na ito. Alam nyo, tuwing buwan ng Nobyembre, talagang dito sa lugar na ito ay napakaraming mga fogs, yung ulap o yung hamog. Hindi nyo na makikita itong kabundukan nito sa sobrang kapal ng fogs. Kaya yung mga tao dito, pagsapit ng Nobyembre, talagang napakalamig. At
hindi lang Nobyembre, buong taon hindi po umiinit dito sa lugar na ito. Malamig po dito, parang Baguio. Punta pa tayo banda roon para makita nito itong lugar na ito. Nandyan po ako sa taas. Sana sa mga bina-vlogs ko at pinapakita sa inyo ay mag-enjoy po kayo, masiyahan. Dahil po bihirang-bihira lang po ang mga katulad ko na nakakapunta sa lugar na ito. Dahil ang mga tao dito sa kagaya ko na OFW ay hindi nagkakaroon ng oras na pumunta dito sa magagandang lugar na ipinapakita ko. Puro trabaho po sila. Dahil nagpapasalamat na rin po ako sa aking kumpanya na napakaluwag at nakakagala ako at nakakapag-vlogs. Pag break ko, ayan, nakakapag-vlogs ako at na ipapakita itong lugar na to, na ang Middle East ay hindi lang disyerto ang makikita ninyo, may maganda rin lugar dito na talagang mag-i-enjoy kayo. Ito po ay probinsya sa Almandak. Ayan, nakikita nyo po, napakaganda, di ba? At tanaw na tanaw ninyo ang lugar dito sa itaas. Ayan, punta tayo dito sa itaas pa. Maganda, oh. Nandiyan ako sa taas ng burot. At dito tanaw na tanaw ninyo sa ibaba. Watching my videos, ayan, para makita nyo itong lugar na ito na pina-vlogs ko. Hindi lang puro disyerto o mga karagatan ang nakikita ninyo, meron din kayo nakikita na view na napakaganda na nakikita lang natin sa ating mga pinapanood. At ako'y enjoy na enjoy din dito sa ginagawa ko, even though na hindi pa tayo kumikita sa YouTube. Nag-i-enjoy na ako sa pinapalabas ko, at sana po kayo rin mag-enjoy dito sa pinapakita ko. Ako nga enjoy na enjoy kahit na hirap din ako sa pagba-vlogs at pinapalabas sa inyo para meron din kayong makita at masiyahan sa mga pinapalabas ko. Tayo din po ang i-desisyon kung ano ang gusto nating panoorin. Sa akin lang po, ang gusto ko lang po, itong bina-vlogs ko ay personal sa akin lang po ito. In the memories na kapag natapos ang kontrata ko, at least nakikita ko itong lugar na pinuntahan ko. Kahit na matagal na panahon na natapos na ang kontrata ko, ay nakikita ko itong pinupuntahan ko. Sa atin din naman po, yung mga nanonood, iba-iba rin po ang mga kagustuhan nila, ang mga content na pinapanood nila. Ako po, hindi ko po sinasabi na ang content ko ay maganda, at panoorin din ninyo kung sino lang po ang may gusto na manood sa akin sa mga video na pinapalabas ko. Maraming pong salamat. At sa mga gusto mag-subscribe din sa akin, maraming din pong salamat. At sa mga ayaw mag-subscribe sa akin, maraming ding salamat, dahil desisyon nyo yan. Wala naman pong persahan dito. At least kahit man lang sa mga video na pinapalabas ko po sa inyo at pinapakita, ay mag-enjoy kayo, lalong-lalo na dito sa pinapakita ko dito sa Middle East, yung mga buhay-buhay at mga lugar na napupuntahan ko. At yung iba dyan na hindi alam itong lugar na ito, itong Middle East na ito, na iniisip nila na puro desyerto at karagatan, mainit. Meron pong parte na mainit at meron pong parte na malamig. At itong lugar ko na to ay malamig. At doon sa lugar sa Riyadh, sa Dammam o saan man lugar, may mga parte na talagang mainit. At dito minsan, dahil malamig dito, ang tubig din medyo mahirap. Ang tubig na nanggagaling dito ay ang tubig na napupunta rito ay nanggagaling sa cities, sa syudad, sa Jeddah, dinideliver dito.
Kaya dito, ang kasiyahan mo lang dito ay malamig at presko ang klima compare doon sa syudad. Napakainit. Kaya ako, napakaswerte ko rin guys. Dahil itong lugar na ito ay napupuntahan ko. At napaka-presko. At ang lakas ng hangin. At ang hangin, napaka-presko at peaceful. Nakikita nyo po? Ayan o. So, sana mag-enjoy kayo dito sa pinapalabas ko. Sana masayahan din po kayo. Nakikita nyo po yung lugar na yun. Yung bahay ng mga sinaunang mga Saudi. Yung ano na yun, yung magkakaroon sa mga bato. Kagaya nito yung pinagsalasan-salansan nila at ginawa nilang bahay. Yun. Matagal ng panahon siguro yung bahay na yun, yung nakikita nyo, i-close up po natin. Ayun. Yung meron doon sa naka ano na sa ng tubig doon sa site na yun, doon po yung bahay. At yung Saudi, alam nyo naman, mahilig silang magtayo ng bahay sa kabundukan. At nasabi ko na rin po sa inyo kung anong rason kung bakit sila natitirahan sa kabundukan. Na ayun po ay ang seguridad sa kanilang pamilya, lalo na kanilang asawa. Alam niyo naman po dito sa Saudi, ang mga kabaihan ay napaka-spekto ay yung asawa lang nila ang nakakita o yung mga kamag-anak, kapatid. Kaya doon sila nanirahan sa kabundukan. Anong napanunit sa iba pa kung sino ang kumarating, hindi mo masasamang loob at alam na alam ninyo kung sino ang aakyat sa inyong bahay. Ganun po yung sinasabi ng taong, mga sinaunang tao na sinasabi nila yung bato, yung Saudi na matatanda. Dahil nagtatanong din po ako at nagsisearch kung ano yung mga buhay-buhay dito. Ayan po. Diba? Ganda-ganda. So, ano po tayo dito at pagpapakapos na po itong nalabas ko. Sobrang haba na po. Baka wala na po maluwat at magsawa na sa kakapan. So, ito na po tayo doon at papalik na ako dun sa side. Ayun sa taas. Kakit ako doon. Ayan, papalik na ako sa taas. Bababa akong pagano. Ang lakas ng hangin. Ganda-ganda, diba? Guys, punta tayo doon. Mabangin. Ayan. Pahinga muna ako dito at napagod ako sa kakalakad. Ang sarap magpahinga dito. Ay, ang lakas ng hangin. Dito muna ako sa side. Ayan guys. O, sige po, maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana mag-enjoy kayo sa binlogs ko ngayon, yung pinakita ko. At sana huwag niyo pong kalilimutan i-subscribe ang aking channel, Pobreng Kapampangan. And click the bell button notification para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko.
Happy weekend po. Enjoy watching. God bless.